Jr., Adelina, Felisa, Grace, Romel, Eva, Jacob, Fe, Magiliw Sr., Dalisay, Susan, Glenn, Romeo, Aida, Simeona, Rosie, Fernando, Mario, Maria, Vicente, Leonito, Ernesto, Lucinda, Salvacion, Leopoldo, Leonila, Rodolfo, Alberto, Gerardo, Leopoldo Jr., Cipriano Jr., Ciprino, Elena, Susete, Adelina, Antonio, Jose, Prisca, Linda, Freddy, Numeriano, Lilia, Juanito, Enrico, Joe, Adoracion, Judy, Jaime, Raimundo, Leticia, Juanito, Felix, Belen, Divina, Magdalena, Fermin, Florencio, Raimundo, Leoterio, Modesto, Fidela, Francisco, Ferdinand, Ivelyn, Mario, Ricardo, Isabelo, Estrella, Arsenio, Leopoldo, Clarito, Amparo, Emilio, Ambrosia, Felomena, Corazon, Wilma, John Sr., Romulo Sr., Elma, Marianito, Rodolfo, Alicia, Francisco, Maura, Gerdy, Ezequiel Sr., Kerubin, Corazon, Melangel, Orlando, Lourdes, Mark Angelo, Leogarda, Praxides, Mikey Maris, Benson, Johnson, Jaira Monique, Leonardo Sr., Jose, Lorenza, Manuel, Filomena, Leodegario, Constancia, Consejo, Consolacion, Randy, Rosemary, Mary Grace, Antoinette, Florante, Voltaire, Gilbert, Tatisha, Jane, Rafael, Elpidio, Rosita, Emelda, Asper, Victor, Alejandro, Birida, Esper, Anita, Diosdado, Rogelio, Renato, Mervin, Juan, Ernesto, Geraldo, Ludina, Jose, Celia, Elisa, Julio, Felipe, Cristi, Tito, Azucena, Resti, Dani, Conchita, Atanasio, Iluminada, Amado, Zenaida, Jaime, Eleanor, Josefina, Milo, Agida, Mercy, Corazon, Romeo, Mark Lawrence, Leonor, Alejandro, Marta, Eugenio, Moises, Elena, Manuel, Anisheta, Esperanza, Maria Cecilia, Francis, Maria, Inosaria, Roman, Gloria, Abe, Amelia, Chana Bielka, Ernesto, Anita, Emerson, Emmanuel, Emil, Ariel, Fernando, Ding, Milagros, Normelito Sr., Normelito Jr., Sita, Norcy, Richelle, Emiliana, Ricardo, Mamerta, Herbert, Asuncion, Raquel, Roque Sr., Estrella, Stephen, Anita, Rosarina, Eduardo Jr., Soledad, Alexander, Sosimo, Perla, Felicidad, Juan, Gloria, Lily, Margarita, Aurora, Juno, Alejandro Jr., Lilia, Rosarina, Warren, Kongkong, Ernesto, Marlon, Ursula, Rosendo Sr., Enrico, at para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Ngayon po ay ika-26 ng Abril, ika-4 na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay, Linggo ng Mabuting Pastol, pandaigdig na araw ng pananalangin para sa banal na bokasyon, paglulunsad ng programang Simba-Aralan sa mga parokya ng Dioceses, pinakikinggan ng mga tupa ang tinig ng pastol. Ang Kristiyanong nakikilahok para magbago ang lipunan ay kailangang makinig sa tinig ng mabuting pastol. Liturhiya. Ang ika-4 na linggo ng pagkabuhay ay tinatawag na linggo ng mabuting pastol. Ipanalangin natin na mas marami pang tubunggon sa tawag ng Diyos sa pagpapari at buhay reliyoso. Turo ng simbahan. Bakit kailangan ng mga Kristiyano na nagtatalaga ng sarili para mabago ang lipunan ng mga lingkod pastoral? Ito ay dahil sa Ebanghelyo. Naiisip na ni Jesus ang mga pastol na buong pagmamahal na nangangalaga sa kawang ipinagkatiwala sa kanila at kung kinakailangan kapag lumalayo ay hanapin ang mga laiko na nagtatrabaho para maipatupad ang katuruan tungkol sa lipunan. Ang simbahan ay dapat makinig sa makadiwang patnugot sa kanilang paggabay at tumanggap ng sakramento ng palagian, lalo na ng Eucharistia.
Magsiluhod po ang lahat at ating dasalin ang panalangin kay San Isidro Labrador. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming makapangyarihan, nagpapasalamat kami sa iyong walang hanggang kabutihan sa katauhan ng aming patron na si San Isidro Labrador. Siya ang aming halimbawa sa buhay kabanalan at tapat na paglilingkod sa iyo. Matularan nawa namin ang kanyang pagiging matyaga upang kami ay makaganap sa aming mga tungkulin na may katapatan, kasipagan at pagmamahal. Siya ang nagpatunay na ang pagsisikap na may kalakip na pananampalataya ay magdudulot ng kabanalan. Ama naming mapagmahal, tinataas namin sa iyo ang aming pamayanan at parokya na aming ipinaampon sa pamamatnubay at pagkalinga ng aming patron na si San Isidro Labrador. Nawa ito ay mabuklod sa diwa ng pagtutulungan at pagmamalasakit sa bawat isa. Magkaroon din nawa kami ng maalab at dalisay na pagmamahal sa banal na misa upang kami ay mahubog sa buhay kabanalan para sa ikadadakila ng iyong ngalan. Sa tulong ng iyong biyaya at sa panalangin ng aming patron na si San Isidro Labrador, nakikiusap kami na pagkalooban mo ng taimtim na pag-ibig sa iyo upang patuloy kami na magsikap na isabuhay ang aral ng aming pananampalataya ng may malinis na kalooban at matiwasay na pamumuhay sa araw-araw. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo na nabubuhay at tagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. San Isidro Labrador, magsiupo po muna ang lahat. Isama rin po natin sa ating panalangin ang pasasalamat ng mga sumusunod, Meng Kabangbang and family. At para sa kaluluwa ni Merdin, Eduardo, Emerson, Hernani, Florentino, Liwayway, Virginia, Licha, Arlene, Leonora, Lolit, Carla, Conrado, Lilia, Yuloyo, Alan, Estelia, Dionisio, Eufrasina, Milda, Librado, Inocencio, Concepcion, Rufina, Julia, Romeo Jr., Romeo Sr., Josefa, Francisco Sr., Fernando, Irma, Caridad, Luciano, Poby, Totoy, Rosete, Agapito, Mirna, Ama, Aidinda, Ranel, Angel, Elias, Luz, Noel, Jacobe, Roman, Carmen, Melissa, Rodolfo, Bonifacio, Sosimo, Sir Sanda, Fidela, Perpito, Paulino, Efren, Edward, Onyong, Conrada, Arnulfo, Milita, at para sa lahat ng kaluluwa sa purgatorio, para rin po sa kagalingan ni Johnny Kagumbay at Rufo Cruz. Ang tema ng programa ng ating diocese para sa taong pastoral 2026 ay evangelisasyon tungo sa integridad. Isa sa mga 5 pangunahing tuon ng mga programa sa taong ito para sa ating diocese. Sa buong buwan ng Mayo ng taong ito, ang buwan ng Mahal na Virgin Maria sa lahat ng mga parokya at kapilya ng ating diocese. Narinig ko ang programa ito ng
Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyo lahat. At sumayo rin. Magandang umaga sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Magandang umaga rin po. Sa linggong ito ay pinagdiriwang natin ang linggo ng mabuting pastol at araw ng panalangin para sa bukasyon. Si Jesus ang mabuting pastol at bilang kanyang mga tupat, tayo ay inaanyayang dinggin ang kanyang tinig na patuloy na tumatawag sa atin pabalik sa kanya. Ang kanyang pag-aalay ng sarili at ang muling pagkabuhay ay mga tanda ng kanyang pagmamahal sa atin. Inaakay niya tayo sa kaganapan ng buhay. Sa araw ding ito, ginugunita po natin ang pagtatalaga ng ating parokya kung paano ng yung dedication and consecration, solemn dedication, consecration ng ating altar at ng ating simbahan. Patuloy bilang mga kawan na bumubuo sa pangunguna ng ating mabuting pastol, patuloy nating italaga ang ating sarili sa Kanya. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ko'y panalangin sa panahon nating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kaawan mo kami. Sama-sama tayong magbigay papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos.
pasalamatan ka namin. Tila mong aking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak. Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, akayin mo kami upang kami mapabilang sa mga maliligayang kapiling mo sa kalangitan, upang sa pagsunod namin bilang abangkawan, kami makarating sa sinapit ng pastol na idinangal na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pakinggan natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, ipinangangaral ni Apostol San Pedro ang pagsisisi ng mga kasalanan, yamang ang pangako ng kapatawaran at kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus ay para sa lahat. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong araw ng Pentecostes, tumayo si Pedro at ang 11 apostol, at nagsalita siya ng malakas. Dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus. Siya ang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Nabagabag ang kanilang kalooban nang marinig ito, at tinanong nila si Pedro at ang mga apostol, "Mga kapatid, ano ang gagawin namin?"
Sumagot si Pedro, "Pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabinyag kayo sa pangalan ni Hesukristo upang kayo'y patawarin at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Sapagkat ang pangako'y para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat tatawagin ng Panginoong Diyos." Marami pa siyang inilahad upang patunayan ang kaniyang sinabi at nanawagan siya sa kanila. "Lumayo kayo sa masamang lahing ito upang kayo'y maligtas." Kaya't ang mga naniwala sa kaniyang sinabi ay nagpabinyag at nadagdag sa kanila ang may 3,000 tao ng araw na iyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarako. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako Panginoon, aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan. At tinakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarako. At sa ngayon sa pangako na kaniyang binitawan, sa matuwid na landas doon ako inakay. Kahit na ang dangyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kagapay. Ang tungkod mo at pamalo ang siyang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarako. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin, na ulo ko ay langisan. At pati ng kalis ko ay iyong pinaapaw. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako
pag-ibig mo at ang iyong kabutihan. Sa sakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananakan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarako. Sa ikalawang pagbasa, itinuturo ni Apostol San Pedro na bilang pastol ng ating kaluluwa, nagtiis ng hirap si Jesus upang iwanan natin ang kasalanan at mamuhay na tayo sa kalooban ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal ko, pagpapalain kayo ng Diyos kung kayo'y maparusahan sa paggawa ng mabuti. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkahirang sa inyo ng Diyos sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, binigyan niya kayo ng halimbawang dapat tularan. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsisinungaling kailanman. Nang siya'y alipustahin, hindi siya gumanti. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Nanalig siya sa Diyos ng makatarungan. Sa kanyang pagkamatay sa krus, dinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tuluyan na nating iwan ang pagkakasala at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo'y gumaling sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, sapagkat nagkawatak-watak kayo gaya ng mga tupang naligaw, ngunit tinipon kayong muli ng pastol at tagapangalaga ng inyong mga kaluluwa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. ako'y pastol na butihin, kilala kong tupang akin. Ako'y kilala nila rin. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon,
Sinabi ni Jesus, tandaan ninyo ito, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Pinapapasok siya ng bahay pinto at pinakikinggan ng mga tupang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga tupa sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila sumusunod sa iba, bagkus pa nga'y patakbong lumalayo sapagkat hindi nila nakikilala ang kanyang tinig. Sinabi ni Jesus ang talinhagang ito, ngunit hindi nila naunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya't lalabas at makakatagpo ng pastulan. Kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli magandang umaga sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Magandang umaga rin po. Ang ating parokya, ang San Isidro Labrador Parish, ay nagdiriwang ng kapistahan na itinalaga para sa ating patron na si San Isidro ng May 15, every May 15. Sa kalendaryo ng ating simbahan, ito yung kapistahan niya. Kaya more or less mga 21 days to go bago magpista. At itinatag yung parokya, at sabi nga, the parish was formally established May 31, 1974. May 31, malapit na rin po yun, 52 years ago. Ngayon, binanggit ko po kanina sa pasimula, yung sinasabing the church had its solemn dedication and consecration. Ito po yung sa Tagalog, pagtatalaga ng altar at simbahan ni San Isidro Labrador noong April 26, 1992. Nga po, sa araw na ito, 34 years ago. Kaya ginugunita po natin yung pagtatalaga ng altar at simbahan na ito. Sa karangalan ng ating mahal na patron. Nakapaloob din sa araw na ito, marami pong ganap, sabi nga, all in one. Sa araw din pong ito, sa buong diocese ng Malolos, na tayo bahagi, ay ilulunsad din po yung tinatawag na simba-aralan ng diocese sa pangungunan ng ating minamahal na obispo. Bagamat mamaya po gagawin yon dito sa ating parokya, mamayang 4:00 ng hapon, ay paglulunsad nito. Ano po ito? Sa buong buwan ng Mayo, ay isasagawa ang pagtitipon ng mga bata, maliliit na bata. Dito po sa ating parokya, 5 bisita, satellite chapels, ang bubuksan
para sa 7 taon hanggang 12 taong mga bata. Titipunin sa bisita, doon ay sama-sama na magdarasal, mag-aaral, maglalaro, kakanta, at maring minsan may pamerienda, na kung paano na sa buong buwan, kaugnay na ito, maumpisahan din ang sama-sama na pagbibigay parangal sa mahal na Birhen sa buwan ng Mayo. Di ba alam po natin yung mahal na Birhen, Flores de Mayo, masimulan sa mga bisita ng pag-aalay ng mga bata. Kung paano ito'y napakahalaga sa hindi lamang sa kapanahonang ito sa atin, kundi sa hinaharap. Ngayon din po, sa loob ng banal na misang ito sa maikling seremonyas, ay isasagawa yung pagtatalaga ng hermanidad para sa taong ito ng pista sa darating na Mayo, May 15. At ito po ay sa pangunguna ng Commission on Evangelization. Sa maikling seremonya, sasagawa po natin mamaya bago matapos ang banal na misa. Ilan pa lamang po yun, introduction pa lamang po yun. Sa araw dun pong ito, ay ipinagdiriwang natin ang Good Shepherd Sunday. Ano po ito? Ito sa Tagalog, yung linggo ng mabuting pastol. Kasabay din po dito, yung panalangin para sa bukasyon ng pagpapari, pagmamadre. Kaya sabi ko sa inyo, all-in-one na po tayo ngayong lahat. Pero kung tutusin, sabi nga, sama-sama aabot na rin ang ending kung paanong sa tunay na dahilan ng lahat ng gawain ito. Na tayong lahat ay bahagi ng isang kawan. Tayo'y mga tupa ng nangunguna at o namumuno ay walang iba kung hindi ang Panginoon ang mabuting pastol. Mga kapatid, ang Panginoon ay nagpapakilala sa atin bilang ang mabuting pastol. Siya ang tagapangalaga, tagapagtanggol, at higit sa lahat, tagapagbigay ng buhay para sa mga tupa. At sa taong pong ito, doon sa binasa ni Father FJ, ipinakikilala ng Panginoon sa atin na siya mismo. Siya ang pintuan na pinagdaraanan ng mga tupa. Kaya nga pumapasok sa pamamagitan niya ay tiyak na maliligtas. At ito nga, ang ginagawa ng Panginoon para sa atin na sa kanyang pagkamatay sa krus at muling pagkabuhay. Mga kapatid, siya ang tunay na mabuting pastol. Ipinaliwanag ni San Pedro sa narinig po natin sa ikalawang pagbasa sa unang sulat niya, ang pagiging pastol ng Panginoong Kristo. Ano po ang sabi niya? Sapagkat nagkawatak-watak kayo gaya ng mga tupang naligaw, ngunit tinipon kayong muli ng pastol at tagapangalaga ng inyong mga kaluluwa. Mga kapatid, tunay na napakahalaga na tayo'y magkasama-sama sa pangunguna ng ating mabuting pastol. Alam po natin, dumarating ang mga pagkakataon sa isang pamayanan, sa isang sambayanan, sa isang parokya, o kanya-kanya. Diba? Kanya-kanya, bahala kami, bahala kayo, bahala sila. Kung paanong tayo bilang kawan ng Diyos, tinitipon ng ating Panginoon. Ito ang Panginoong Yesus na inako ang ating kasalanan nung siya'y maghandog ng kanyang buhay sa pagkamatay sa krus. Subalit sa kanyang muling pagkabuhay, nalupig niya ang kasalanan at pinalaya tayo upang makatanggap ng kaligtasan.
Sabi pa nga po doon sa bahaging iyon, sa kanyang pagkamatay sa krus, dinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tuluyan na nating iwan ng pagkakasala at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sabi doon, kayo'y gumaling sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. Kaya, mga kapatid, tunay na si Kristo ang ating mabuting pastol. Kaya nga kailangan po natin ang lubos na pananalig kay Kristo. At sa pamamagitan ng tinanggap po nating sakramento ng binyag, tayo nga ay naging mga tunay na mga kabilang sakawan ng mga tupa ng Panginoon. At ito ang pinahayag ni San Pedro doon sa unang pagbasa mula po sa aklat ng mga gawa. Ipinahayag niya sa mga tao. Ano pong sabi ni San Pedro? Si Jesus na ipinako sa krus ang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. At upang maligtas, dapat magsisi at tumalikod sa kasalanan at magpabinyag sa pangalan ni Jesucristo at ipagkaloob sa kanila ang Espiritu Santo. Sa madaling salita po, dapat tayong pasakop sa mabuting pastol. Dapat tayong mapabilang sa kanyang kawan. Makikilala ang kanyang tinig at sumunod sa kanya. At sa mabuting balita na binasa sa atin ni Father FJ mula kay San Juan, ipinahayag ng Panginoon ang tunay na pastol. Ano po ang sabi niya sa tunay na pastol? Sabi po niya, pinapapasok ng bantay pinto at pinakikinggan ang mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga tupa sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila sumusunod sa iba, bagkos pa nga ipatakbong lumalayo sapagkat hindi nila nakikilala ang kanyang tinig. Mga kapatid, dito nagpapakilala ang Panginoon na hindi isang upahan ang mabuting pastol. Lalong hindi siya dapat maging isang mapagsamantala o magnanakaw. Siya ang tunay na tagapangalaga ng mga tupa. At mga kapatid, si Kristo ang ating mabuting pastol. Sa pahayag na ito ng Panginoon, maliwanag po na ang turing ng tupa ay may taglay na dakilang pagmamalasakit at pagmamahal. Ang pag-aaruga na ipinamamalas, malalim at personal. Sabi nga, hindi lamang basta upahan o swelduhan ng tunay na pastol. Kung kinakailangan pa nga, isasakripisyo niya ang kanyang sariling buhay. May pagtanggol lamang at mailigtas ang kanyang mga tupa. Hindi ba ito? Ito mismo ang ginawa sa atin ng ating Panginoon. Ang iyalay ang kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Mga kapatid, tunay nga ang Panginoong Hesus ang ating mabuting pastol. Higit pa rito, sinabi ng Panginoon na siya ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ano po ang sabi niya doon sa huling bahagi ng Ebanghelyo? Ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya't lalabas at makatatagpo ng pastulan. Ang pangangalaga ng Panginoon ay lubos-lubusan. Hindi niya hinahayaang mapariwala at mapahamak ang kanyang mga tupa. Ang kanyang layunin ay bigyan ng buhay ang mga tupa. Isang buhay na ganap at kasiyasiya.
Ito ang dakilang hangarin para sa atin ng ating Panginoon, mga kapatid. Kaya siya bumaba sa lupa. Diyos na nagkatawang tao upang kung makilala natin siya, tayo'y magkaroon ng buhay. Buhay na walang hanggan. Mga kapatid, siya nga ang ating mabuting pastol. Sa pagtanggap natin at pagkilala kay Kristo bilang mabuting pastol, inaanyayahan din po niya tayo na maging mga pastol para sa ating kapwa. At ito po ang inaasahang masalamin sa atin, sa ating simbahan, sa ating parokya, sa ating pamayanan. Lalo na sa mga maaring sa ating sarili-sariling pamilya, sa mga mahal natin sa buhay, sa ating kapwa manggagawa, sa ating parokya, sa mga taong ipinagkatiwala sa ating pangangalaga. Iba't ibang larangan na ginagalo natin sa ating buhay. Pero, subalit hindi makakaila na ang bawat isa sa atin merong inaalagaan. At dito ipinaalala po sa atin ng ating Panginoon sa linggong ito na dapat tayo na maging pastol sa ating kapwa at sa isa't isa. Tayo dapat din na maglaan ng ating panahon, ng ating talino, ng ating kakayanan, ng ating yaman upang tamuhin nila ang pagmamahal at pangangalaga ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, magawa nawa natin maging mapanagutan at mapangalagang pastol upang ang ating kapwa na tupa ay makapasok sa pintuan ng kaligtasan na walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Siya pa rin ang mabuting pastol. Kaya nga sa pagdiriwang po natin, nakapaloob na nga po ang lahat. Kasama pa rin po tayo ng ating buong inang simbahan sa buong mundo na manalangin sa Panginoon para magpadala pa ng marami pang manggagawa sa kanyang simbahan. At yung panalangin ito, hindi lang dapat natin gawin sa isang araw o sa araw na ito, dapat gawin natin itong palagian. Maging bahagi nawa ng ating panalangin ang paghingi sa Diyos ng mga manggagawa sa kanyang ubasan. Magdasal tayo, hindi lamang bigyan tayo ng maraming manggagawa. Kung hindi, ipagdasal natin, gawing banal at mabuti ang mga manggagawa sa kanyang kawan. Panalangin natin maraming pumasok sa seminaryo, sa bilang maging pare, maging madre, maging religyosa. Mabanggit ko lang, meron po tayong dalawang mga, alam ko po, altar servers na papasok, pumasa sa seminaryo. Kaya siguro mga 4-5 po ang mga nagpapari. Maliban doon sa mga kababaihan na nais na magmadre. Kaya isama natin sila sa panalangin. Kung paano naway matulad silang lahat sa ating mabuting pastol, tayo mismo magmalasakit sa ating mga tupa, sa pagkilala sa ating mga tupa. Naway kumilos tayo upang maging ganap ang buhay ng ating kapwa tupa. Naway kung paanong magawa nating tularan ang tunay na mabuting pastol na handang iyalay ang buhay para sa kanyang mga tupa. Ang Panginoon ang tunay nating mabuting pastol. Amen.
Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Kristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, dumalangin tayo sa Ama na nagsugo sa kanyang anak upang manguna at gumabay sa atin. Bilang mabuting pastol, ating isamo, Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga pastol ng simbahan, lalo na ang mga kura paroko, upang si Jesus ang kanilang tularan sa pamumuno sa pinagkatiwalang sambayanan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga mambabatas at namumuno sa pamahalaan, upang tulad ng mabuting pastol, mamuno sila ng tapat at mapanagutan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa inilulunsad na programang Simba Aralan sa mga parokya ng ating diocese upang maging matagumpay ito at mailapit ang lahat, lalo na ang mga bata kay Jesus, ang mabuting pastol. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga bata na dadalo sa Simba Aralan upang kanilang pakinggan ang tinig ng mabuting pastol na nag-aanyaya sa kanila ngayong buwan ng Mayo, na sama-samang mag-aral, maglaro, magdasal at lumago sa pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa ating lahat, upang sa ating sama-samang pakikinig sa tinig ng mabuting pastol, matipon tayo bilang isang kawan at pamayanan sa ating mga parokya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga yumao, upang makamit nila ang pastulang inilaan ng mabuting pastol sa mga nakikinig sa kanyang tinig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Amang mapagmahal, dinggin ang aming panalangin. Itulot mong makarating kami sa iyong pastulan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming mabuting pastol at Panginoon magpasawalang hanggan. Amen.
Mga kapatid, manalangin upang itong ating sakripisyo lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, Ama namin lumikha, ipagkaloob mong kami magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ni anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayon, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaas namin sa Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. marapat na siya ay pasalamat. Ama naming makapangyarihan, tunay marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang mamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumagos sa dating pamumuhay, sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao'y ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaysa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukaltan ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito pang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoon Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, inyabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inyabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakulob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at paging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kaniyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Mga kapatid, kaisa ni Jesus, ang ating mabuting pastol, sama-sama tayo ngayon tumawag sa ating Ama sa Langit sa panalangin ng mga anak. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming Jesucristo. Iyo ang kaharian
kapangyarihan, kapurihan, ngayon at magpakailanman. Panginoong Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa-iyo sa kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo lahat. At sumayo din. Ibahagi natin ang kapayapaang nagbumula sa ating mabuting pastol sa isa't isa. Magbatian tayo. Narito si Jesus, siyang mabuting pastol na nagalay ng buhay para sa atin. Mapapalad tayong lahat at tinatawagan ngayon sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsiluhod po ang lahat. Ating dasalin ang Oratio Imperata para sa pandaigdig na kapayapaan. Tayo pong lahat, Ama ng kapayapaan, nilikha mong may itinakdang kaayusan ng sangnilikha, subalit pumasok ang kaguluhan dahil sa kasalanan. Ngayong humaharap kami sa pandaigdig na krisis mula sa gitnang silangan, hiling namin sa iyong kapangyarihan, tapusin na ang ugat ng kaguluhan, nang muling mamayani ang kapayapaang pinagtagumpayan, at inihandog ng iyong muling nabuhay na anak, na si Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. O Maria, Ina ng Kapayapaan, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, magsiupo po muna ang lahat. Ngayon po ay ating isasagawa ang second collection para sa pagpapalaganap ng bokasyon sa pagpapari. Ang malilikom po ay tutungo sa pagsuporta sa mga programa ng ating diocese na naglalayong hikayatin at gabayan ang mga kabataang tinatawag sa paglilingkod bilang pari. Maraming salamat po sa inyong bukas palad na pagtulong. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ikaw ang buting pastol na nagtataguyod sa amin. Kaya't kami kawan mo ay iyong tangkilikin, pakundangan sa dugo ng anak mong dumanak upang kaming lahat ay iyong mailigtas. Marapati mong kami makarating sa pastulan na inilalaan mo sa amin ngayon at kailanman sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa gagawing pagtatalaga at pagpapasa ng tungkulin ng pagiging Hermano Mayor. Hinihiling ko po na umakyat po dito sa sanktuaryo ang akin pong tatawagin upang isali ng tungkulin sa harap ng ating minamahal na kuraparoko, Reverendo Monsignor Adalberto Vergara, at saksihan ng lahat ng naririto ngayon. Ang Komisyon ng Liturhiya sa pangunguna ni Ginoong Arnel Rosario kasama si Ginang Mercedita Baltazar, ang Hermanidad para sa taong 2025. Ang Commission on Evangelization sa pangunguna ni Sister Tess Cruz, at Commission on Family and Life sa pangunguna ni Brother Alvin and Sister Maricon Gabe, ang itatalagang Hermanidad para sa taong 2026. Mangyari pong umakyat po sa taas. Ngayon po ay babasahin ng Hermanidad 2025 ang pagsasalin. Tanggapin nawa ninyo ang bara alta na ito, tanda ng pagiging hermano ng kapistahan ng ating patron, San Isidro Labrador. Ito nawa ay inyong pakaingatan at gawing paalaala ng mahalagang tungkulin na iniaatang ng ating simbahan
gabayan nawa kayo ng ating patron si San Isidro Labrador. Taos-puso naming tinatanggap ang bara alta na ito, kalakip ang responsibilidad na palaganapin ang marubdob na pagdedebosyon sa ating patrong San Isidro Labrador. Hindi lamang sa ating parokya, kundi sa buong bayan. Kalakip rin dito ang aming pagsuporta sa mga gawain ng simbahan ayon sa turo ng Santa Iglesia Katolika. Naniniwala kami sa tulong ng panalangin ng ating patrong San Isidro Labrador at sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo, lahat ng ito ay aming magagampanan ng buong lakas at pagsisikap. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawaran mo ng pagpapala ang iyong mga hinirang, nawa ang kanilang pamumuhay ay masalamin sa kanila ang matibay na pananampalataya na may katapatan at panindigan sa pagmamahal sa kalikasan at sa lahat ng iyong nilikha. Sa tulong ng panalangin ni San Isidro Labrador, hiniling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. O mga kapatid, bilang tanda ng pagkilala sa bagong hermanidad sa taong 2026, pasalubungan natin sila ng masigabong palakpakan. Palakpakan po natin. Nais ko lamang po muling paalala, last 2 minutes, yung raffle for a cause na pinamumunuan nga po ng Commission on Evangelization. Ilang araw na lamang po, nakatulong na po tayo para masimulan at mapatapos yung Adoration Chapel ng ating parokya sa may harapan. May chance pa pong manalo. Kaya samantalahin po ninyo ang pagkakataon. Muli po, maraming salamat po sa inyo. Sumayin niyo ang Panginoon. Tayo po ang lahat. Yumuko kayo ngayon ng tingin ng pagbabasbas na nagmumula sa Diyos. Ang Diyos na tumubos at kumupkop sa inyo pakundangan sa pagkabuhay ni Jesucristo ay siya nawang magpala sa inyo ng kaligayahan magpasawalang hanggan. Amen. Kayong pinagkalooban ng manunubos ng walang maliw na kalayaan at pagkabitinawa niya ng kanyang pamanang buhay na walang hanggan. Amen. Dahil kayo'y kaisa niyang bumangon mula sa kamatayan, pakundangan sa pananampalataya at binyag, kayo naway makatambal na mga nasa kalangitan, pakundangan sa inyong mabuting pamumuhay ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang. Humayo kayo, pakinggan ang tinig ng mabuting pastol. Salamat sa Diyos. Mabuting balita ng
Inaanyayahan po ang mga kasapi ng Komisyon ng Liturhiya, gayon din ang Komisyon ng Ebanghelisasyon at Komisyon ng Buhay at Pamilya. Check, check, test. Check. Testing. Testing. Check. 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 Testing. Check. Testing. Check. Noong Praise. ika-20 ng Hulyo, Praise, praise, taong praise. 1975, sa pamamagitan ng pagdiriwang ng isang banal na misa na pinangunahan ng obispo ng Malolos, Lubhang Kagalang-galang Cirilo Almario Jr. Check, test, check. Kay Reverendo Padre Marcelo Elo Sanchez bilang opisyal na kura paroko ng parokya ni San Isidro Labrador. Check, Naging test. mabilis ang pagunlad ng parokya. Kaya naiisip ni Padre Elo Sanchez na magpagawa na ng mas malaki at mas maayos na simbahan. Kaya naman taong 1978 nang pinasimulan ang fundraising campaign upang maisakatuparan ang pagpapatayo ng isang malaki at maayos na simbahan. Ang groundbreaking ceremony ay isinagawa noong ika-10 ng Mayo taong 1984 bilang hudyat ng itatayong bagong simbahan sa kahabaan ng MacArthur Highway, Malinta, Valenzuela, na pangangasiwaan ng mga arkitekto na sina Rudy Tinsay at Manny Castillo at iba pang kasama. Ang pagpapasinaya ay pinangunahan ng Lubhang Kagalang-galang Cirilo Almario Jr., Obispo ng Malolos, at dinaluhan ni Lubhang Kagalang-galang Emerito Deogracias Iniguez, na nooy Monsignor pa lamang. Taong 1987, nagkaroon ng pagpapalitan ng mga pari at si Reverendo Padre Rolly Ilustre ang humalili bilang kura paroko. Sa pamumuno ng ikalawang kura, ipinagpatuloy nito ang pagpapagawa ng simbahan ng parokya. Nagdaos ng isang malaking konsyertong pinamagatang Pista 91 noong ika-23 hanggang ika-25 ng Mayo Check, test. taong 1971 sa tulong ng samahan ng koro ng simbahan na pinangunahan ng kanilang Pangulo na si Binibining Alicia de Sol. Layunin ng konsyertong ito na makalikom ng sapat na pondo para sa pagsasaayos ng marmol na altar ng simbahan. Pansamantalang humalili si Reverendo Padre Rani Trillana bilang ikatlong kura paroko. Sa maikling panahon ng panunungkulan ni Padre Rani, ay lalong pinasigla at pinaigting ang pagpapagawa ng simbahan. Ika-16 ng Nobyembre ay itinalaga si Reverendo Padre Raimundo Muto bilang kura paroko. Ika-26 ng Abril taong 1972, kaisa ng buong sambayanan ng parokya ni San Isidro Labrador ang makasaysayang araw ng paghahandog ng bagong tayong simbahan ay pinangasiwaan ng kura paroko na si Padre Ray Muto. At ang banal na pagdiriwang ng paghahandog ay pinangunahan ni Lubhang Kagalang-galang Cirilo Almario Jr. Kasama sa naturang pagdiriwang ang mga paring sina Padre Elo Sanchez at Padre Lorenzo Halyare na naging bahagi at katuwang sa pagpapatayo ng parokya.
Isidro Labrador, ay taos-pusong nagpapasalamat sa Diyos at sa lahat ng mga naging kura paroko na sina Reverendo Padre Marcelo Sanchez, Reverendo Padre Rolly Ilistre Ang, Reverendo Padre Rani Trilliana, Reverendo Padre Raimundo Mutuk, Reverendo Padre Mario Arenas, Reverendo Padre Rufino Sulit, at Reverendo Padre Ronald Ortega, kasama ang kanilang mga naging katuwang na pari. Nagpapasalamat ang buong sambayanan ng parokya ng San Isidro Labrador sa kasalukuyang kura paroko nito na si Reverendo Monsignor Adalberto Vergara at ang kanyang katuwang na pari na si Reverendo Padre Francis Joel. Sa pagkakataong ito na magunita ang makasaysayang paghahandog ng simbahan ng parokya ng San Isidro Labrador